Mga kapatid, magandang araw muli sa inyong lahat. Sa araw na ito ay binabati ko kayong lahat ng mga new convert, mga anak ng Diyos na bagong pumasok sa kanyang bansang kaharian. At narito ako muli upang ihatid ko sa inyo ang mga mana ng kapahayagan sa ating pag-aaralan sa mga sandaling ito. Noong nakaraan ay napag-aralan natin yung Kingdom Culture of Righteousness o yung kultura ng kaharian patungkol sa kanyang katuwiran. Ngayon naman ay ang kultura ng pagsisisi at pagsunod sa bansang kaharian. Ito yung isa sa pinakamalagang kultura na ating isinasaloob ng ating mga buhay upang malaman ninyo na ang ating paglilingkod sa ating dakilang Ama ay hindi lamang isang paglilingkod na makarelihiyon o makadenominasyon sapagkat lumipas na yon. Ito ay totoong paglilingkod, totoong buhay. So sa bansang kaharian ang bansang kaharian ay kaharian ng mas mataas na daigdig o kingdom of a higher world. Tayo ay nasasakop hindi ng mga batas ng gawa ng tao, kundi ng espiritual na batas ng Diyos na nakasulat sa ating mga puso at mga isipan. So, etong ating pag-aaral ngayon, lilingkod ko sa inyo sa mga mana ng kapahayagan, ito ay patungkol sa ating buhay na ang mga batas niya ay hindi lang nananatiling nakasulat sa papel, kundi ito'y masusulat sa ating mga puso at isip. So nung kayo ay nagsisi at sinabi ninyong hindi na ang kalooban ko ang matutupad Ama mula ngayon, kundi ang sa inyo na, pumasok tayo sa covenant ng Kingdom Nation o yung agreement o yung kasunduan ng bansang kaharian na ngayon hindi na tayo susunod sa ating gusto, kundi po-focus tayo sa kagustuhan ng ating dakilang Ama. Ito'y pagtupad sa mga nasusulat sa banal na aklat na ating naging batas ng Espiritu na mababasa natin sa Hebreo Kapitulo 8, versikulo 10 at ganito ang sinasabi. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ito'y pangungusap ng Ama na hindi natupad sa Jewish age at hindi rin nagkaroon ng katuparan sa church age. Kasi naitakwil o hindi tinanggap ng mga Hudyo sa Jewish age ang spiritual component o yung spiritual na bahagi ng kaligtasan. Hindi sila naipanganak sa espiritu ng pagsusunod. Nag-rely lamang sila sa pagiging physical na Hudyo. Kaya iniwan sila at kinuha ang kaharian sa kanila. Noon namang pinili itong church age, ay ganon din ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kabiguan na tanggapin buong buo yung spiritual component ng kaligtasan na yon. Ano yung spiritual component na yon? Na ipanganak ka sa espiritu ng pagsusunod sa kalooban niya. Kaya itong kanyang pakikipagtipang ito o pakikipagkasundo sa Israel sapagkat hindi natupad, ito'y naging katuparan ngayon sa mga nasa kingdom age under ng aking pamamahala, na ang mga salita niya, ito'y isusulat o kanyang mga kautusan, sabi niya, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Doon pa lang tayo tatanggapin. Pagka ito'y naisulat na sa puso natin at isip, ang ibig sabihin, naisabuhay na natin sapagkat sumusunod tayo. Tulad ko, ako inyong modelo. Doon tayo tatanggapin kanyang bayan. At
doon natin siya makikilalang siya talaga ang ating Diyos, sapagkat siya na lang ang ating sinusunod sa mga araw na yon. So, ito ang pasimula ng ating bagong buhay. Napapasok tayo sa isang kasunduan na ang ating Ama lamang sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak, na kanyang audible voice, ang ating susundin sa ating buhay dito. At ito'y upang makilala nating lubusang tayo nga pala ay kanyang mga tunay na hinirang na mga anak na matatawag na kanyang sariling bayan. So ang Ama lamang ang nagbigay sa atin ng bansang kaharian sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak. At ang aking mensahe ay mensahe ng pagsisisi o pagsuko sa serpent seed o yung binhi ng ahas, at ang pagtatanim ng bagong binhi ng pagsusunod sa kaharian ng ating Ama o yung righteous seed. So itong serpent seed versus the righteous seed. Ano yung serpent seed? Pagsuway sa kalooban ng ating dakilang Ama. Espiritu na nanahan sa atin, minana natin kay Adan, na sumusuway sa kalooban ng ating dakilang Ama. Ano naman ang righteous seed? Ito yung espiritong ipinunla naman ngayong bago sa atin, na ang ginagawa ay turuan tayong sumunod sa kalooban ng ating dakilang Ama. Yon ang righteous seed na tinatawag na ipinanganak tayo sa espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Mga kapatid, tingnan naman natin ang ating mga kingdom vocabulary, no? Yung kingdom na mga terminology na wala sa church age, wala rin sa Jewish age. Tunad ng ibig sabihin ng kasalanan. Ang kasalanan, ito ay ang paggawa ng sariling kalooban na ayon sa kanyang sariling interpretasyon kung ano ang mabuti at masama. So yung sinabi ng demonyo na huwag kayong maniwala na mamamatay kayo, magiging Diyos kayong katulad niya. Ang ibig sabihin nun, magiging Diyos kang katulad niya, pwede ka na rin mag-interpret ng masama o mabuti ng ayon sa iyo. Ayon sa iyo, hindi na ayon sa Diyos. Iniwan mo na ang interpretasyon o iniwan mo na ang salita ng Diyos kung anong mabuti at ang masama ayon sa Diyos. Gumawa ka na ng sarili mo dahil Diyos ka na rin, naging Diyos ka na rin katulad niya, kahit na maliit na Diyos, naniwala ka kay Satanas. So ngayon, ikaw ang gumawa ng sarili mong interpretasyon kung ano ang masama at mabuti. Ito nga yung pagtatayo ng mga relihiyon at denominasyon. Gumawa sila ng interpretasyon kung ano ang mabuti sa kanila o masama. Pinatungan nila ang mga salita ng Diyos na siyang nagbigay sa atin ng tunay na interpretasyon kung ano ang masama at mabuti ayon sa Diyos. Hindi nila sinunod yan. Ang sinunod nila yung sarili nilang interpretasyon. Dahil nga, yun ang buhay kasalanan. Yun ang kasalanan, yung patungan mo yung mga salita ng Diyos, baluktutin mo ang salita ng Diyos, tabunan mo ang mga salita ng Diyos, salungatin mo ang mga salita ng Diyos, kontrahin mo ang mga salita ng Diyos, takpan mo, palitan mo ang mga salita ng Diyos. Yan ang kasalanan. Ginawa ng tao yan dahil sa serpent seed na naipunla ni Satanas sa kanyang kaloob-looban. Hindi na ngayon dito sa kaharian. Sapagkat dito, ibabalik ko kayong lahat sa kanyang dakilang kalooban. Kung ano ang nakasulat dyan, siyang ating susundin. Ano yung binhi ng ahas? Ang binhi ng ahas ay ang espiritu ng pagsuway na naitanim sa atin. Ito ang naging kalooban natin at siyang naghahari sa loob natin bilang Diyos. May maliit na di. Yun ang sinabi ko kanina. Yun ang binhi ng ahas. Yung similya ng ahas na iniwan sa atin. Spiritual lang yun. Kaya spiritual na binhi ng ahas na nagtuturo sa atin paano natin suwayin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-interpret natin ng ating sariling atin kung ano masama at mabuti ayon sa atin. Hindi ayon sa Diyos, ayon sa atin. Ano ang ibig sabihin ng kaligtasan? Ito ay ang buong kompletong pagbabalik ng tao sa pakikisama sa Ama, ang kanyang manlilikha sa pamamagitan ng pagsisisi
at sa pamamagitan ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban hanggang sa siya'y tanghaling tunay na anak na mananatili sa kanyang kalooban lamang. Ano ang spiritual na revolution o yung spiritual revolution? Ito ay ang digmaan sa espiritu na nangyayari hindi sa labas natin kundi sa loob natin, sapagkat dito naninirahan ang espiritu ng Diyos upang maisakatuparan at maihayag ang kanyang kalooban. Spiritual revolution, ibig sabihin may digmaang mangyayari sa loob natin at itatapol down natin, palalayasin natin yung unang naghahari sa puso natin na walang iba kundi ang pagtupad sa ating sariling kagustuhan. Pull down yon, paaalisin yung espiritu na yon na sumusuway at nagpapataas sa kanyang sarili at ating ipapalit ang espiritu ng ating dakilang Diyos at ang kanyang kalooban ang siyang maghahari sa buhay natin. Yan ang spiritual revolution. Ano naman ang pagsisisi? Ito ay ang tunay na pagsuko mula sa sarili mong kalooban at pagsunod lamang sa kalooban ng Ama. Kaya pagka nangako ka, not my will but your will be done, Father, yun ay ang pagsisising tunay. May elemento ng pagsuko. Ano isusuko mo? Yung pagiging Diyos mo, yung pagiging maliit mong Diyos na nag-i-interpret ka rin kung ano ang mabuti at masama ng ayon sa iyo. Makapagpatayo ka na nga ng relihiyon yan eh. Gagawa ka na ng sarili mong bylaw. Gagawa ka ng sarili mong utos, batas. Tapos ipatutupad mo sa mga tao. Tapos tatabunan mo yung binhi ng ahas na tumutupad sa sarili, tinataas ang kalooban ng tao sa pamamagitan ng paggamit-gamit ka pa ng Biblia, gagamitin mo pa yung salita, gagamitin mo pa yung pangalan ng ating dakilang Ama. Pero sa katunayan, pagpasok mo, hindi sinusunod ang kanyang salita, pinangtabon lang para makapanlin lang. Hindi na pwede ngayon yan. Kaya ang tunay na pagsisisi, makikita na natin sa bansang kaharian. Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng pagkahulog ng tao? Ang ibig sabihin nito na ang lumang espiritu ng pagsuway ay ideya ni Satanas sa panlilinlang sa tao dahil sa pagsuway ni Adan at Eva sa utos ng Ama, nagagawa ng tao kung anuman ang nais niyang gawin. Hindi na siya ngayon sumunod sa lumikha sa kanya, naghiwalay na sila kaya nawala siya sa hardin ng Eden kung saan ang Ama ay naroroon. Hindi na niya naririnig ang boses ng Ama. Wala ng kalooban ng Ama na narinig niya o nakita niya o napasa kanya. Ang kanya na lang sariling kagustuhan ng kanyang sinusunod. Ito yung pagkahulog ng tao sa kanyang sariling kasalanan ng pagsuway na naging ang resulta spiritual na kamatayan. Sapagkat hindi mo na alam ang kanyang kalooban. Wala ka nang alam doon sa mga kalooban niya. Wala ka nang kaugnayan sa kanya. So gagawa-gawa ka na lang ng sarili mong pagsamba. Gagawa-gawa ka na lang ng sarili mong bylaw. Tapos yun ang susunod-sunurin mo. Ituturo mo rin sa iba. Pinalitan mo na ang mga salita niyang hindi mo alam. Kung nalalaman mo man, tinabunan mo, tinakpan mo, binaluktot mo, kinontra mo. Tulad ng Holy Tree. Kinontra nila ang Holy One. Ang ipinalit, Holy Tree. Marami pang iba dyan. Tapos gagawa-gawa ng sarili nilang mga katwiran. Pagkatapos yun ang ipamumudmud sa tao. Ito namang salita ng Diyos, itinabi. Yung love one another, that the world may know you are my disciple. Itong mga taga-church age, Jesucristo rin ang sa kanila. Tayo rito, Jesucristo rin. Pero tingnan ninyo mga kapatid, sinusunod ba nila yung kalooban ng Amang, love your enemy? Hindi naman ako enemy. Love one another. Lahat tayong tagasunod, tumatawag sa kanyang pangalan. Dapat tayong lahat ay magibigan at magmahalan. Magpasakop sa kanyang dakilang kalooban. Nakikita ba niyo natutupad yan? Sila ang nag-divide, silang gumawa ng mga factions, tapos kanya-kanyang hila ng mga tupa at kanya-kanyang pagpapatayo ng sarili ng kagustuhan.
Ginagamit lang ang kanyang salita at ang kanyang pangalan. Ngayon dumating ang anak, babawiin ko lahat yan. Ngayong dumating ang anak, wala na kayong karapatan, kayong mga alipin sa bahay na ipinagkatiwala sa inyo noong una, tapos hindi ninyo sinunod ang kalooban ng may-ari ng bahay, pinagbahagi pa ninyo ang kanyang mga kayamanan, pinagbahagi pa ninyo ang kanyang mga tupa, kanyang kuha, kanyang relihiyon, kanyang denominasyon. Mga alipin, at sa puwera na kayo, palabas na kayo. Ang anak na ngayon ang maghahari. Ang anak na ngayon ang magpapatupad sa batas ng Ama. Ang anak na ngayon ang siyang mamamahala sa pamamahay ng ating dakilang Ama. Walang kalooban ng tao dito masusunod. Ang kalooban lang ng dakilang Amang susundin dito. Kaya kayong mga anak ng Diyos, mamayagpag na kayo ngayon sapagkat ito na ang pagkakataong kayo ay lumitaw at makita ninyo ang kanyang dakilang kalooban. Tingnan niyo si Satanas, naghari sa inyo dahil wala kayong kayang papaghariin ng kanyang mga salita. Mas gusto pa ninyong sundin ang comfort zone ng inyong mga serpent seed na gumagawa ng sarili nilang kalooban. Si Satanas ang gumamit sa inyo. Ano ang misyon ni Satanas? Sinabi ng banal na kasulatan, hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Misyon ni Satanas yun. Yan ang ginawa niya sa gawain ng ating dakilang Ama, lalo na sa kaligtasan ng tao. Pumarito siya, nagnakaw, ninakaw ang ating sonship and kingship, pumatay, pinatay ang ating relationship sa dakilang Ama, pumuksa, pinuksa ang ating mga layunin upang makabalik sa ating Ama at matanggap natin ang kanyang mga kalooban. Pero sinabi niya rito patungkol sa ministry ng anak, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. John chapter 10 verse 10. Kaya dito makikita niyo kasaganaan ng buhay, yung relationship sa Ama, babalik. Nagsisisi ka, siya na naman ang Diyos mo. Susunod ka na naman sa kanyang kalooban. Magiging abundansya ang buhay mo ngayon. Dahil ang kanyang pabor, pagpapala, babagsak na naman sa buhay mo. Lalong-lalo na yung spiritual na koneksyon na ikaw ngayon ay makatulog ng mabuti dahil naging anak ka na niya. Pagkatapos, mga kapatid, na malaman natin ang mga bagay na ito, magiging sakdal na tayo ngayon. Hindi na tayo uuhawin pa, hindi na tayo magugutom pa sa mga kinakailangan nating tagaping espiritual na tubig o espiritual na pagkain hindi natin makita-kita noon. Ang pagkauhaw ng ating kaluluwa ay magiging ganap na. Mapapasay nyo ng satisfaction sapagkat ang sakdal ay dumating na. Ang kompleto dumating na. Ang bahagi o bahagya itatabi. He that which is in part shall be set aside because the perfect has come. Anong sinabi ng 1 Corinthians 13:10? Datapot kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Kaya kayong mga taga-church age, tapos na kayo. Ang sakdal dumating na. Sino yon? Ang anak na ginawang anak na tagapamahala ng kingdom age na kung saan naroroon ang kautusan ng Ama sinusunod at siyang may-ari ng kanyang bansang kaharian at ang kanyang katuwiran ang siyang nakikita na wala ng binhi ng ahas. Ang narito ay ang mga matuwid na binhi o righteous seed ng pagsusunod sa dakilang kalooban ng ating dakilang Ama. Kaya etong sinabi niya sa Ezekiel 36:26, naging katuparan ito sa mga kingdom citizens sa pangunguna ng hinirang na anak. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Lalambutin ang puso natin. Hindi na yung matigas na ang kalooban niyang ang sinusunod. Kaya sinabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Ano yung bagong puso, bagong diwa? Bagong mga
espiritual na pagsusunod sa kalooban. Noon, matigas tayo sa pagsuway. Ngayon, malambot na tayo sa pagsusunod sa kalooban ng dakilang amang nakalulugod tingnan sa kanyang banal na harapan. Kaya kayong mga kingdom citizens na ngayon ay pumasok na sa kanyang bansang kaharian, bagong nabautismo, kayo ay pinili, tinawag, pinili upang kanyang maging tunay na bayan. Katuparan ng unang Pedro 9:10. Ito ang sinasabi. Unang Pedro, Kapitulo 2, 9 hanggang 10. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Biro niya yun? Bayang, sariling pag-aari ng Diyos. Paano niya tatawaging siyang may-ari sa iyo? Hindi mo naman sinusunod ang kanyang kalooban. Tinutukoy ko yung taga-church age, taga-Jewish age. Paano kayo aring bansang kanyang sarili kung hindi ninyo sinusunod ang kanyang batas? At sinusuway pa ninyo, pinapalitan, binabaluktot, tinatakpan, kinokontra, sinasalungat. Ngayon, sino ang tunay na bansang kanyang pag-aari? Tayo, nagsisi, pinanganak sa tubig at ngayon dumaan sa apoy. Espiritual ang tawag sa atin, mga anak na ipinanganak sa espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Kaya tayo ay ang bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Paano? Upang ipahayag ang mga karangalan niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan. Datapwat ngayon, bayan ng Diyos. Bayan tayo ng Diyos, pinag-aarian niya tayo. Na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon, nagsipagkamit ng awa. Ngayon, kinaawaan naman tayo, tinawag ang inyong hinirang na anak na narito, ginawa mo na akong anak sa pamamagitan ng kanyang espiritual na pagpapahayag sa 2 bundok sa 6 na taon, nung ako'y hindi na bata sa pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban, naging anak na ako't umabot sa antas na pangatlo, ipinadala na ako sa sanlibutan. Katuparan ng Isaiah 9:6, for a child, unto us a child is born, a son is given. Pinadala niya ako at sinabi niya, a son is given. Ngayon, ikaw aking anak. Pagkatapos pinadala niya ako at sinabing, ipadadala kita sa buong sanlibutan, a son is given. May mga anak ako sa lahat ng mga syudad ng bansa, hindi mo sila kilala. Hindi ka nila kilala. Ngunit pag narinig nila ang boses mo, susunod sila sa iyo, sapagkat ang tupa ko, kilala nila ang aking boses. Etong awa ng Diyos, dumating sa inyo, dumating sa akin, kinupkup tayo, naging bayang kanyang sariling pag-aari na sumusunod sa kanyang mga batas, espiritual, kalooban niyang nakasulat sa ating puso at isip, binago niya ang ating puso at isipan, pinalambot sa pagsusunod, eto'y kalugod-lugod sa harap ng ating dakilang Ama. Kaya kayong mga new converts na mga anak ng Diyos na ngayon inaalagaan ko sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ipagpatuloy ninyo ang inyong malayang pagpili sa pagsusunod sa lahat ng kanyang kalooban, maunawaan man ninyo o hindi. Pag hindi nyo naunawaan, gamitan ninyo ng pananampalataya na ang ibig sabihin, maunawaan ko man o hindi, na dahil ito'y galing sa dakilang Diyos, ito'y aking paniniwalaan at ito'y aking susundin sapagkat alam kong ang lahat ng mga bagay, maunawaan ko man o hindi habang ako'y naglilingkod, ito'y para sa aking makaspiritual na kabutihan. Pagpalain kayong lahat, mga anak ng Diyos, sa araw na ito, sa mga mana ng kapahayagan na ating narinig. Hanggang sa muli nating pagkikita, marami pa tayong mga mana ng kapahayagan na ibabahagi ko sa inyo hanggang sa kayo'y dumaan sa lahat ng highways ng kingdom at humantong sa pagiging tunay na sons and daughters or anak na lalaki at babae. Hanggang dito lang po tayo ngayon. Pagpalain kayo ng ating dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat.
Amen.